Tinutugis na po ang isang Chinese national na nakapatay sa kapwa Chino sa Makati City. Saksi, si Marie Zumali. Mag-alas 12:30 na madaling araw nito October 17, na videohan ang pagpupulong ng grupong ito ng mga Chinese national sa isang hot pot restaurant sa Makati City. Sa isang punto, nalaglag sa pagkakaupo ang lalaking nakaputing t-shirt dahil sa tila kalasingan. Maya-maya, nagtanggal na siya ng damit pang itaas. Sa karugtong nakuha ng CCTV, sinara na ng isang lalaki ang pintuan ng kwarto, hanggang sa makikita na ang isang lalaking nakaitim at naninigarilyo na tumayo. May hawak siyang baril. Ang nakaupong babaeng nakaputi, napatayo na rin, tila umaawa. Pero ang lalaking nakaitim, makikitang ipinutok ang baril pa itaas. Ang mga kausap tila di pa natinag, hanggang nagkainitan na. Pinipigilan pa ng lalaking nakaitim ang katabi niyang lalaki, pero maya-maya, paulit-ulit na niyang pinagbabaril ang lalaking walang saplot pang itaas. Kasunod nito, umalis ng kwarto na parang walang nangyari. Kinilala ng Makati Police ang biktima na si Liu Jiabin, 29 years old. Nadala pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. 4 na tama ng bala ang tinamo ng biktima sa kamay, braso at dibdib. Hindi pa raw malinaw sa ngayon ang motibo sa pamamaril, pero may mga tinitignan ng anggulo ang pulisya. Maaari pong business-related at maging tinitignan po yung anggulo ng love triangle. Nakuha sa crime scene ang 8 basyo ng bala, 2 metal jacket at 5 bala. Iniimbestigahan pa ng pulisya kung premeditated ang pamamaril dahil kung sakaling ganito nga, kasong murder daw ang isasampa laban sa suspect. Pero kung hindi, ay posibleng homicide lang ang isang pangreklamo sa kanya. Sa isang kuha ng CCTV, makikita ang itim na sasakyang ginamit umano ng suspect na palabas na ng parking area. Ongoing na po yung manhunt operation ng Makati Police, of course with the intelligence section, and nakipag-ugnayan na rin po sa iba't ibang agency, maging sa Chinese Embassy at sa mga Chinese community natin po for the identity and for the arrest po ng ating suspect. Nakikipag-ugnayan na rin ang pulisya sa LTO para matunton kung kanino nakarehistro ang itim na sasakyang ginamit para tumakas. Pero mukhang ilang beses na itong naibenta. Chinese national din ang binaril sa bahagi ng Barangay Diezmo sa Cabuyao, Laguna. May sugat sa hita ang biktima na ilang beses umanong pinagbabaril ng mga salarin na Chinese national din. Ayon sa Cabuyao City Police, taga-Mandaluyong ang biktima at sumama sa test drive na mga dapat ay bibili ng kanyang luxury SUV. Pero ang dapat na bentahan, nauwi sa pamamaril at carnapping. Nandun na sila sa labang area, nag-declare na yung hold up yung would-be buyers ng kanyang sasakyan. Nag-backtrack kami ng mga CCTVs. Nag-request kami dyan sa plates, sa expressway, kung saan sila, baka for possible, dyan sila umixit. At least, makompare namin yung mga vehicles. Nakuna ng CCTV ang sasakyan na ito na nakasunod daw sa SUV ng biktima bago siya binaba at binaril. Pero hinala nila dayo lang sa lugar ang mga suspect. For now, we're still conducting yung follow-up operations, and meron pa tayong may mga tumulong sa atin din na other units from PNP. Nagkakandak tayo ng case conference regarding them. And hopefully, we'll be able to track down yung mga perpetrators. Patuloy ang pagtugis sa mga salarin. Nagpapagaling naman sa ospital ang biktima na kinailangang operahan. Para sa GMA Integrated News, Marie Zumali ang inyong saksi.